Little brother, I know you're aware na hindi kanya gusto, hindi ba? Tinawaan ni Sergio ang nakakatanda niyang kapatid na si Alexander. Oo naman, kuya. Kung alam mo naman pala, bakit pinagsisiksikan mo pa rin ang sarili mo sa kanya? Marami namang iba dyan. Makakahanap ka pa ng iba riyan. Maraming ang iba, hindi ko naman sila gusto. Napailing naman si Alexander dahil sa naging sagot ni Sergio. Mahal niya ang kapatid niya, ngunit minsan ay gusto niya na talagang batukan ito. I no longer know what's wrong with you. Hindi kita pinalaki para maging isang manhid at tanga, Sergio ha? Mahinang natawa si Sergio. Kuya, don't worry about me. Don't worry about you? When you're making yourself a fool in front of me just because of one woman? Umayos ka nga, Sergio. Kuya, calm down. Everything will go as I planned. Alam ko na balang araw, darating din ang panahon at magugustuhan niya rin ako. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Huminga ng malalim ang nakakatanda niyang kapatid. Don't say that I didn't warn you, Sergio. Muling mahinang natawa si Sergio dahil sa kapatid niya. Lagi na lang nag-aalala sa kanya ang kuya niyang si Alexander. Mula kasi pagkabata ay ito na rin ang nagpalaki at nag-alaga sa kanya. Dahil sa laging abala mga magulang nila sa pagtatrabaho sa malaki nilang kumpanya. Kaya ngayon ay gano'n na lang ang pag-aalala nito. When he found out that he was chasing a woman na ilang beses na siyang na-reject. Muling binasa ni Sergio ang nakasulat sa sticky notes. Galing iyon kay Jaja, ang babaeng matagal niya ng gusto at matagal niya na rin nililigawan at hinahabol. Oh please, fuck off Mr. Sergio. Huwag ka na nga ulit magpapadala ng bulaklak sa office ko. Hindi na nakakatuwa. Hindi ako patay para paulit-ulit mo akong padalhan ng bulaklak. And you know that those flowers you gave me only end up in the trash can. Iyon na nakasulat sa notes na pinadala ni Jaja sa opisina niya. Ngunit sa halip na masaktan dahil sa rejection note, ay gumuhit pang ngiti sa kanyang labi. Kaya napahinga ng malalim si Alexander sabay iling. Isn't she just so cute, hermano? Nag-effort pa siya na magsulat ng letter just to reject me. Masaya pa talaga na sabi niya sa kuya niya. What's cute with that, Sergio? Kuya, she's making an effort. Effort for what? To reject and hurt you? I am not hurt naman. Ang cute kaya. Dati naman hindi siya nagpapadala ng letter sa akin. Pero ngayon, nag-e-effort na rin siya na magpadala rin ng sulat sa akin. Sa susunod nito ay ang pagmamahal niya nang ibibigay niya sa akin. Napahinga naman ulit ng malalim si Alexander. You know what? You're so stupid, Sergio. Ewan ko ba sa'yo? Minsan ay nagsisisi rin siya na pinalaki niya ang kanyang kapatid na merong isang napakamabuting puso. Kahit sinasaktan na ito ay nananatili pa rin itong mabait. Talagang iniisip pa rin ito ang good side ng bawat bagay sa mundo. At sobrang laki ng talaga ng pinagkaiba nilang magkapatid. Hindi ganon si Alexander. Hindi mo pang-unawa na klase ng tao si Alexander at mas lalong hindi ito mabait. O ano nangyari dyan? Nababaliw na naman sa crush niya na hindi naman siya gusto. Tanong ni Johan, ang matalik na kaibigan ni Alexander na kakapasok lang sa loob ng opisina ni Sergio. Noong saktong pumasok kasi si Johan sa office ni Sergio ay napapangisi ito habang nakatingin sa maliit na sticky notes na hawak. Huminga ng malalim si Alexander. Ano pa nga ba? Hey, Johan! Masayang bati ni Sergio. What brings you here? Bakit biglang sumulpot ka na walang paalam? Boring sa office walang magawa. Masyadong masipag ang sekretary ko. Naupo pa si Johan sa visitor's chair sa harapan ni Alexander. What's up? Anong balita sa inyo ng babaeng gusto mo? Well, nagpadala siya sa akin ng sulat. Proud pang sumagot si Sergio.
Wow, really? Pabasa nga. Nang sandaling mabasa ni Johan ang nakasulat doon ay naglaho ang ngiti nito. At para bang may kung anong sinasabi ang mga mata na nag-angat ng tingin kay Alexander na napangisi. She's so sweet, right? Dati naman ay hindi siya nagsisend ng letter sa akin. But now, look, she's making an effort. At ang ganda rin ang penmanship niya. Yeah. Ngumiti si Johan at inilapag ang sulat sa lamesa. Gusto mo bang makipag-blind date? May kilala ko na pwede kang iset up para sa blind date. I heard magandang magiging ka-blind date mo kung papayag ka. No thanks. I'm a faithful man. Dumating na ang sekretarya ni Sergio para sabihin na may meeting pa ito kaya naiwan sa loob ng opisina si Alexander at Johan na nagkatinginan at parehong napabuntong hininga. Tell me, Johan, ano bang dapat kong gawin sa kapatid kong yon? Hindi ko siya pinalaki para maging isang dakilang tanga para sa isang babae, ha? Tanong pa ni Alexander. Hayaan mo na, malaki na ang kapatid mo. He's no longer a child. Alam niya na kung anong ginagawa niya. And I'm sure na he's aware sa mga ginagawa niyang yan ay maaari siyang masaktan. Let's just support him. Ang mabuti pa ay tulungan na rin natin siya para makuha niyang inaasam niyang pag-ibig. And in what way could we help him? May bagong bukas na flower shop doon sa may malapit. Let's buy a bunch of flowers para sa crush ni Sergio. And then mag-send tayo ng flower truck sa hospital ng crush niya. Hindi lang natin siya matutulungan. Mapapasaya rin natin ang mga pasyente doon. At napaisip naman si Alexander sa sinabi ng kaibigan. Kapag kwan ay tumango siya. Okay, let's do that. Samantala, hindi naman alam ni Jaja kung ano ang kanyang magiging reaksyon habang nakatingin sa flower truck sa tapat ng hospital nila. Halos malaglag ang kanyang mga panga dahil doon. At hindi niya pa man nakikita ang pangalan na nag-send noon ay alam niya na agad kung kanino galing yon. Flowers for the most beautiful woman I know, Jaja Kim. From Sergio Gonzalez. Ang sweet talaga ni Sir Sergio, ma'am. Pinadalhan niya talaga kayo ng flower truck. Kinikilig na sabi ng sekretarya niyang si Tanya. Sabihan niyo ang driver ng truck na yan na pwede na siyang umalis. Tapos na ang palabas. Malabig na sabi naman niya sabay buntong hininga ng malalim. Pero sayang naman po, ma'am, kung papaalisin agad natin. Mukhang mahal po ang flower truck na yan. Wala akong pakialam. Tingnan niyo, ma'am, oh. Ang daming patients natin ang natuwa sa flower truck ni Sir Sergio. Kahit mga bata ay natutuwa. Makakaya niyo po ba na paalisin ang flower truck na yan na naghatid po yan ng ngiti sa ating mga pasyente? Tiningnan ni Jaja ng masama ang kanyang sekretary na ngumiti naman sa kanya ng matamis. Ganun pa man ay pumayag na lang si Jaja na manatili muna doon ang flower truck na yon dahil nag-e-enjoy pa ang mga patient ng kanilang hospital ng dahil doon. Nakaupo si Jaja sa swivel chair at tinatawagan niya ang lalaki na nasa likod ng flower truck na yon, si Sergio Gonzalez. Isang medical school ang pinapasukan nila ni Sergio noon sa London at mula nga noon ay niligawan na siya nito ngunit hindi niya sinasagot dahil sa hindi niya naman ito gusto at wala siyang balak na pumasok sa isang relasyon. Ganun pa man ay hindi pa rin sumusuko si Sergio sa kanya. Kaya nga hanggang ngayon ay ginugulo pa rin siya nito. Sergio, hindi ko alam kung anong trip mo sa buhay pero please lang, huwag mo na akong idamay. Iyon ang inis na sinabi niya kay Sergio nang sandaling masagot ni Sergio ang tawag niya. Ha? Bakit? Ano bang ginawa ko, mi amor? May bahid naman na pagtataka ang boses ni Sergio. Stop sending flower trucks to my hospital. Hindi nakakatuwa. It's so embarrassing. Alam mo ba kung ilang beses nila akong inasar ngayong araw na to dahil sa kagagawan mo? You have no idea. Pakiramdam ko ilalamunin na ako ng lupa sa hiyan ng dahil sa'yo. Pakiramdam ni Sergio ay nawala ang pagod niya mula sa mahabang biyahe dahil doon. Ha? Kailan ko ginawa yun? Kakauwi ko lang galing Spain. Nasa airport pa nga ako. May pagbabanta na nagsalita si Jaja. Huwag mo nga akong pinaglololoko, Gonzales. Pero wala naman talaga akong ginawa. May picture ka ba ng truck na tinutukoy mo?
Can you send a picture to me? Baka may karibal na pala ako sa'yo nang hindi ko alam. Fine, I'll send one for you, sabi niya. Binaba niya na ang tawag at nag-send ng picture kay Sergio. Hindi nagtagal ay may reply siyang natanggap mula kay Sergio. Mukhang akin nga talaga yan, may pangalan ko. Hindi ko siguro naalala dahil lasing ako kagabi. Nagustuhan mo ba? Napailap si Jaja at nag-reply. Hindi. Wala akong nagustuhan kaya itigil mo na tong kaibangan mong to. At hindi niya na ulit binasa ang reply na natanggap niya mula kay Sergio. Itinabi niya na ang cellphone niya at tinapos na kung ano man ang dapat niyang tapusin na trabaho. Kuya! Bigla na lamang sumulpot si Sergio sa bahay ni Alexander. Hindi niya pa agad nakita ang kuya niya kaya hinagilap niya pa ito sa malaking bahay at sa gym niya ito natagpuan. Oh, Sergio, nakabalik ka na pala ng bansa, sabi ni Alexander habang nagpupunas ng pawis. Kuya, I have a huge problem. Ano? I think may karibal na ako. Saan? Sa kumpanya? Hindi. Saan ba? Lumapit si Sergio sa harapan ni Alexander. Kay Jaja. Ha? Bakit naman? Sino? Kasi 'di ba I was in Spain for weeks at kanina lang ako nakabalik ng bansa. Tumango si Alexander. Oh, tapos? Then suddenly tumawag sa akin si Jaja kanina habang nasa airport ako. Oh, ano sabi niya? May nag-send ng flower chuck sa kanya, kuya. Although, under naman yun sa name ko, pero I feel like may karibal na ako sa kanya. At ginagamit nila ang name ko para makamit niyang matamis na oo ni Jaja. Porket alam nila na malapit na akong sagutin ni Jaja. Kapag nalaman ko lang kung sino talaga, I will kick their asses talaga. Hindi na nakapagtimpi si Alexander at malakas na nitong binatukan ng nakababatang kapatid. Idiota! Hindi mo natatandaan? Kami ni Johan na nagpadala nun sa kanya. At natikilan naman si Sergio. Ha? Bakit kayo nagsend ng flowers sa kanya? Gusto mo na rin ba si Jaja? Kuya naman alam mo na nga siya na lang ang one and only ko makikihati ka pa? Humanap ka na lang ng iba riyan. Sabi mo naman sa akin nun marami pang iba. Huwag na si Jaja. I know noon pa man pinupush na kita na magka-girlfriend ka na because you're already old. Pero huwag naman si Jaja, she's mine. You're so annoying, kuya. Kaya muli na naman na binatukan ni Alexander ang kapatid. Mas malakas yon kesa sa nauna. Kung gusto ko siya, di sana pangalan kong nilagay ko doon at hindi ang pangalan mo. Hindi mo ba natatandaan? We asked for your permission the day before we sent the flower chuck. Sandaling napaisip si Sergio. Ngunit wala siyang natatandaan. You did? Of course, you dumb motherfucker. You even said it was a good idea. But why? Anong why? Bakit kayo nagsend ng bulaklak sa kanya? Dahil tinutulungan ka namin na ligawan ng babaeng yon. What the heck? Why are you so slow na? Kumista pa ang mga mata ni Sergio dahil sa sinabi ng kuya niya. Really? Ang ibig sabihin nun ay support ka na sa amin ni Jaja? May choice ba kami? Halos mabaliw ka sa kanya kaya tutulungan ka namin bago ka patuluyang tumira sa mental. At sobrang saya ni Sergio dahil sa sinabi ng kuya niya. Bukod sa wala pa siyang karibal, ay support na rin ito sa kanilang dalawa. Tinulungan pa siya ng mga ito na ligawan si Jaja. Hello, mi Jaja? Puno ng excitement ang boses ni Sergio nang sandaling makapasok siya sa office ni Jaja. Si Jaja na noon ay abala sa ginagawa niya ay agad na nag-angat ng tingin at nagtagpo ang kilay. Anong ginagawa mo dito, Gonzales? Hindi ba sinabihan na kita na bawal ka sa office ko? Paano ka nakapasok nang walang permission ko? Naglakad si Sergio patungo sa harapan ni Jaja at hindi pa rin maalis ang ngisi nito. Nandito ako para magpa-check up. At uupo na ito sa visitor's chair sa harap ni Jaja. Dahil nga sa sinabi ni Sergio ay nagtaka si Jaja. Check up? Why? May sakit ka ba? Yes, I think. My heart beats so fast when you're around.
that I think I have a heart palpitation or something worse. Akala pa naman ni Jaja ay seryoso na ito. Mambubwisit na naman pala. Huwag mo nga akong pinaglololo ko, Gonzales. Kung wala ka mamatinong sasabihin, lumayas ka na lang sa opisina ko. I'm just kidding, mi amor. Pero may dinaramdam talaga ako. Bakit hindi mo gamutin ang sarili mo? You're a doctor too, seryo. I am just a neurosurgeon. Ibang field naman ang sakin. At saka mas gusto ko na ikaw ang magagamot sa akin para kahit papaano ay maramdaman ko kung paano ang alagaan mo. Sabay nakakaloko na kumindat pa ito sa kanya. Bagaman napipilitan ay huminga ng malalim si Jaja at sinimulan na tanungin si Seryo kung ano ang sakit na nararamdaman nito. And it turns out hindi naman pala ito nakakatulog ng maayos dahil sa insomnia at stress. Next time, avoid taking sleeping pills. Hindi yan maganda sa katawan at kalusugan. You're a doctor too. Alam ko na alam mo yan. Kung hindi ka makatulog, try doing something na maaari kang antukin. Try meditating or whatever. You can watch movies, listen to podcasts, cuddle with your favorite pillow, or do whatever you want hanggang sa antukin ka. Napapatango naman si Seryo habang nakikinig ito sa mga sinasabi ni Jaja. Si Jaja naman ay naiinis na dahil isa na nga itong doktor, hindi pa rin ito alam kung paano alagaan ang sarili. Thank you. Nakangiti na sabi ni Seryo. By the way, do you have plans later? Let's go out and have some lunch together? Ayoko, busy ako. Kung ganun ay saan ka magla-lunch? Dito ba sa office mo? It's alright with me, mag-order na lang tayo ng food. Hindi ako kakain. Sabi niya bago tumayo. Makakaalis ka na. Bakit hindi ka kakain? It's bad for your health. You're a doctor. Alam ko na alam mo na masamang malipasan ng gutom. Akala ko ba sabi mo kailangan natin na alagaan ang ating mga sarili? Bakit ikaw mismo na nagsabi hindi mo inaalagaan ang sarili mo? Habang hinahagilap niya ang kanyang mga papeles sa table ay muli siya nagsalita. Inaalagaan ko ang sarili ko na maayos. Sadyang wala lang akong ganang kumain ngayon. Kung meron man sa atin na hindi marunong mag-alaga ng maayos sa sarili, it's gonna be you. Bago siya nag-angat ng tingin sa mukha nito. Kaya umalis ka na. Na, you're not taking good care of yourself. Ni hindi ka nga kumakain sa tamang oras ngayon. Gusto mo ba na ako na lang mag-alaga sa'yo? Kinuha ni Jaja ang lab coat niya bago sumagot sa sarkastiko na boses. No, thank you. Umalis ka na at ang sarili mo na lang alagaan mo. Iniwan niya na si Seryo sa loob ng office niya. Tinaasan niya pa ng kilay ang sekretarya niyang si Tanya dahil saktong pagkabukas niya ng pinto ng office niya ay naroon ito. Doc, off ka na? Tanong ng isang pasyente kay Doc Seryo nang makasalubong niya ito sa hallway. Yes, bakit? May problema? May masakit ba sa'yo? Wala naman, Doc. Maayos pa naman po ang tahi ko. Nagtaka lang po kasi ako kasi off-duty ka pa lang. Nag-overtime kasi ako kaya kaka-off ko lang. Paliwanag niya, tinapik ang balikat ng pasyente. Bumalik ka na sa silid mo at magpahinga. Hindi mo dapat masyadong pinapwersa ang sarili mo. Baka bumumuka pa yung tahi mo. Sige po, Doc. Salamat. Mag-ingat po kayo pa uwi. Nagpaalam at nagpasalamat si Seryo sa pasyente at sandali na pinagmasdan nito na maglakad. Hindi siya ang doktor na nag-opera sa pasyente na yon, pero naging malapit na sa kanya ang pasyente. Kilala kasi si Seryo sa ospital na isang mabait at matulunging doktor. Kahit ito ang may-ari sa malaking ospital ay nananatili ito na down to earth, kaya naman ay malapit ito sa lahat. Nang sandaling makauwi sa kanyang bahay si Seryo, ay nawala rin ang masayahin na siya. It's as if he removed the mask he often wore, revealing a distinct and different side of him in that moment. Para ba siyang ibang tao pag nasa bahay niya siya? Sinalinan ni Seryo ng alak ang isang baso habang niluluwagan ang suot niya na necktie. Inubos niya ang laman ng baso bago sinalinan ulit yon at naglakad patungo sa living room. Naupo siya sa mahabang couch at minasahe ang kanyang sentido. Alam ni Seryo na hindi na naman siya makatulog ulit, kaya ilalasingin niya na lamang ang kanyang sarili.
Kanina, nakadecide rin siya na mag-overtime dahil sa parehong dahilan. Hindi makatulog ng maayos. Ang binatang si Sergio Gonzalez ay isang neurosurgeon. Bunsong anak ng mga Gonzalez. Nagtapos sa mataas na universidad sa bansang United Kingdom at pumasok din doon sa isang prestiyosong medical school. Linggo lamang matapos siya makagraduate sa medical school, ay pumasa naman siya sa board exam at naging isang ganap na neurosurgeon. Si Sergio nagmana sa ospital ng kanyang ama habang ang kuya niya namang si Alexander Gonzalez ang nagmana sa kumpanya ng ama nila. Habang ginagampanan ni Sergio ang pagiging president o CEO sa ospital na pag-aari niya, ay ginagampanan niya rin ang pagiging neurosurgeon niya. Nagtatrabaho rin si Sergio bilang isang doktor sa sarili niyang ospital and he deals with special patients. Noon pa man ay kilala na si Sergio sa pagiging isang mabait at masayahin na tao. Bihira ito kumagalit at lagi lang ito nakangiti. Sobrang positive rin kasi ng pananaw ni Sergio sa buhay, lalo na at ang mabait niyang kuya. Si Alexander ang nagpalaki sa kanya. Mabait at matulungin din kasi ang kanilang mga magulang. Kahit na madalas ay wala silang oras sa kanilang magkakapatid dahil sa lagi silang busy sa kumpanya. Ngunit nang dahil sa isang pangyayari ay tila na wala ang totoong siya. Bawat araw ay isa na lamang pagpapanggap para kay Sergio. Kamusta ka na, Doc? Tanong kay Sergio ng isang ginang na binisita niya sa bahay ng mga ito. Ang ginang ay may ngiti sa mga labi na sumalubong sa kanya. Ngunit ang asawa nito ay walang emosyon at tila hindi masaya na makita siya. Masaya ako na dumalaw ka ulit sa amin. Kayo po, kamusta na po kayo? Tanong niya. Maayos naman kami. Heto't may bago na kaming pinagkakaabalahang mag-asawa. Halika't pumasok ka muna sa loob. Sakto nag-bake ako kanina ng cookies. Magmerienda ka muna. Mabait sa kanya ang ginang. Sa kabila ng lahat ay nananatili itong mabait sa kanya. Pumasok siya sa loob ng bahay ng mga ito at sa mahabang sofa siya naupo. Sa pang-isang sofa naman ay ang asawa ng ginang. Sandaling nagpaalam ang ginang at pumunta sa kusina para ihanda ang binik nitong cookies. Kaya naiwan silang dalawa ng asawa nito sa living room. Kamusta na po kayo, sir? Ang may pag-aalangan na tanong niya sa lalaki. After 2 years, nothing changed. Dapat bang may magbago? I'm still in pain dahil sa naging kapabayaan mo. Nagbaba naman ng tingin si Sergio dahil sa malamig nitong sagot. Naiintindihan niya ang dahilan kung bakit ito nagagalit sa kanya hanggang ngayon. Tanggap naman ni Sergio ang galit nito sa kanya. Patawarin niyo po ako dahil sa nangyari, sir. Wika ni Sergio sa mababang boses. Patawarin? Galit at sarkastiko na tanong nito. Are you asking for a miracle? Matapos ang ginawa mong kapabayaan, sa tingin mo ba talaga ay kaya pa kitang mapatawad? Naputo lamang ang pag-uusap nila ng lalaki nang bumalik na sa living room ang asawa nito na dalang merienda na handa para sa kanya. Masaya ang ginang sa pagdating niya, kaya naman ang asawa nito ay wala na ulit kahit anong sinabi. Pasensya ka na kung may nasabi na naman sa iyong asawa ko, ha? Sabi ng ginang sa kanya. Hayaan mo at susubukan ko ulit siyang kausapin. Nasa labas na sila ng bahay ng mga ito at hinahatid na siya papunta sa sasakyan niya dahil nagpaalam na siyang uuwi na. Ayos lang po yun, ma'am. Malungkot nang umiti sa kanya ang ginang dahil napansin nito ang lungkot sa kanyang mga mata. Tatandaan mo na wala kang kasalanan sa nangyari. Hindi mo ginusto na mangyari yon. Hiling ko na dumating ang araw at maisip din ng aking asawa yon. At hiling ko din na dumating ang araw papatawad mo na rin ang sarili mo. Ngumiti si Sergio at bahagyang tumango. Ganun pa man ay hindi umabot sa mga mata niya ang ngiti niya. Maraming salamat po, alis na po ako. Pinagbasta na ng ginang ang papalayo na sasakyan ni Sergio at malungkot ito na napabuntong hininga ng malalim. Habang nakatanaw ang ginang, ang asawa nito ay nasa pinto naman ng kanilang bahay at tinatanaw din ito ang sasakyan ni Sergio. Nang sandali na bumaling ang ginang sa pinto ng bahay nila, ay nakita niya ang kanyang asawa. Nang maramdaman din ito ang mga titig niya, ay bumaling ito sa kanya at may kung anong emosyon sa mga mata nito na hindi maipaliwanag. Hindi ka ba naaawa sa batang doktor na yun, Luciano?
Labis niyang sinisisi ang kanyang sarili ng dahil sa nangyari. Tanong ng ginang na ang pangalan ay si Regina sa kanyang asawa. Bakit? Dapat ko ba siyang kaawaan? Huminga ng malalim si Regina. Alam ko na alam mo na wala siyang kasalanan sa nangyari. Ginawa niya ang lahat ng makakaya niya. He doesn't deserve any forgiveness, Regina. Matigas na sabi pa ni Luciano. Oo nga, hindi deserve yun ni Dr. Sergio dahil hindi naman kailangan na humingi ng tawad sa atin dahil sa nangyari. Hindi niya kailangan na magmakaawa sa'yo na patawarin mo siya para sa isang pangyayari na wala naman siyang kasalanan. Hindi na sumagot si Luciano at basta na lang na iniwan ng asawa kaya malalim na napabuntong hininga ulit si Regina. Miss Kim, ano po palang plano ninyo? A-attend po ba talaga kayo ng party ng inyong ama? Hindi na po ba magbabago ang isip ninyo? Sa kabilang banda ay kanina pa nakabuntot kay Jaja ang sekretary niyang si Tanya at paulit-ulit na tinatanong ang kaparehong katanungan kaya ay malapit nang marindi si Jaja. Yes, dapat lang na naroon ako, hindi ba? Sagot ni Jaja. Pero natatandaan niyo naman po siguro kung anong nangyari nung una, diba? Pinahiya po nila kayo at nagkaroon ng malaking gulo. Paano po kung maulit yun? May pag-aalala sa boses ni Tanya. Hindi na yun mangyayari ulit, Tanya. That was a year ago. I was different from who I was that day. Noon ay may kakayahan pa sila na ipahiya ko. Pero ngayon, ay hindi ko nahahayaan na muli nila akong ipahiya. Pero ma'am, hayaan mo na ako, Jaja. Kaya ko ng sarili ko. Dealing with my father and his new family is no longer new to me. Sa susunod na linggo ay ang wedding anniversary ng kanyang ama at ang asawa nito, si Maricar. Invited siya at gusto ni Jaja na umattend dahil gusto niyang ipamukha sa mga ito na hindi siya kasing hina ng dati, na mas magiging magaling at mataas sila sa kanya. Na siya na ngayon si Dr. Jaja Kim, ang may-ari ng Velasquez Medical. At hindi na ulit siya mapapahiya ng mga ito. Una pa lang ay hindi na naging maganda ang relasyon ni Jaja at ang bagong pamilya ng kanyang ama. Wala silang ibang ginawa kundi ang i-down siya dahil sa labis na pagkainggit sa kanya. Kung noon ay nagagawa pa nila yon dahil sa wala pa siyang napapatunayan, ngayon ay hindi na. Sisiguraduhin ni Jaja yon. When Jaja turned 12, nagkaroon ng bagong asawa ang kanyang ama, ang tita Maricar niya. Inakala ni Jaja noon ay magiging masaya ulit ang buhay niya dahil sa may bago na siyang ina at hindi na malungkot ang bahay nila. Ngunit may galit pala sa kanya ang bagong pamilya ng kanyang ama. Kaya walang ibang choice ang kanyang ama kundi ang paalisin siya sa kanilang bahay. Iniwan siya ng ama sa isang apartment para hindi ito iwan ng bagong pamilya. He promised her na palagi siya nitong dadalawin at ibibigay ang lahat ng kailangan niya. Pumayag naman si Jaja sa gustong mangyari ng kanyang ama dahil alam niyang mas magiging masaya ang ama sa bago nitong pamilya. Ayaw niya naman kasi itong makitang nalulungkot. At mula nang magkaroon ito ng bagong pamilya, ay sa kanya lang ito nakita na sumaya ulit. Nang mamatay kasi ang kanyang ina ay labis na nasaktan ng kanyang ama na lahat ng oras na meron ito ay ginugol na lang ito sa pagtatrabaho at paglalasing. Ngunit magmula nang nakilala ng kanyang ama ang tita Maricar niya ay malaki rin ang nagbago. Bumalik ang dating sigla at saya ng kanyang ama. Tandaan niya pa kung anong sinabi sa kanya ng kanyang ama ng araw na iniwan siya nito sa isang apartment. Kahit ilang taon nang lumipas mula noon, ay tandaan niya pa rin ang lahat. Pangako sa iyo ni Papa na babalikan kita. Kakausapin ko lang ang tita Maricar mo hanggang sa matanggap ka niya at hayaan ang bumalik sa bahay natin. Pero hanggang sa hindi ka pa niya matanggap, ay kailangan muna kitang iwan dito. Patawarin mo ako kung kinakailangan kong gawin sa'yo to. At ang naging sagot ng kawawang bata ng mga oras na yon ay tanging, Opo, Papa. Hihintayin ko po kayo rito. Hanggang hindi pa po nila ako tanggap ay hindi po ako magpapakita sa kanila. Hindi ko po kayo guguluhin. Sa loob ng 2 buwan mula nang patirahin siya ng kanyang ama sa isang apartment na siya lamang mag-isa ay naging maayos naman ang lahat. Tulad ng pinangako sa kanya ng kanyang ama ay binigay nito lahat ng gusto at mga kailangan niya. Kaya kahit malungkot ang buhay ni Jaja sa apartment na yon dahil sa mag-isa lang siya,
ay may pumupunta lang nakatulong para magluto at maglinis, ay ayos na yon para kay Jaja. Ang mahalaga sa kanya ay ang kasiyahan ng kanyang ama. Naging maayos naman sana ang lahat, pero hindi rin naman nagtagal. Dahil nang malaman ng stepmother niya ang ginawa ng kanyang ama na pagsuporta sa kanya, ay nagalit ulit ito sa kanyang ama. Dumating pa nga sa punto na kailangan ulit mamili ng kanyang ama kung sino bang mas matimbang para dito. At sa pangalawang pagkakataon, mas pinili ng ama niya ang bago nitong pamilya. Tinalikuran siya ng ama niya ng tuluyan at tumigil na rin ito sa pagsuporta sa kanya. Mabuti na lamang at nahanap siya ng dating abogado ng kanyang ina. Doon ay nalaman ni Jaja na may pinamana pala sa kanyang ina bago ito nawala. Ang Velasquez Medical Hospital. Hindi gaanong sikat at malaking kinikita ng hospital, ngunit ganun pa man ay patuloy pa rin ito na kumikita at tumatanggap ng mga pasyente. Ang abogado ng kanyang ina na si Nicholas Brown ang pansamantalang namamahala sa naturang hospital, habang wala pa siya sa tamang edad para pamahalaan ng kumpanya nila. Inalagaan at pinag-aral si Jaja ni Nicholas na para bang anak na rin ang naging turing nito sa kanya. Ito rin ang nagpasok sa kanya sa isang prestiyosong medical school sa London, hanggang sa nakagraduate na siya at naging isang doktor. Siya na rin ang namamahala sa hospital na iniwan sa kanya ng kanyang ina. At ang pangako ni Jaja sa kanyang ina at kay Attorney Nicholas, na gagawin niya ang lahat para muling umangat ang Velasquez Medical Group. Kahit ano ay gagawin niya, at sisiguraduhin din ni Jaja na malalamangan niya ang ama niya. She will make sure na magsisi ang ama niya at mas pinili nito ang mga taong hindi naman ito kadugo kesa sa kanya na sarili nitong anak. Ano pong iniisip mo, ma'am? Tanong ulit sa kanya ni Tanya. May kung ano kasing ngisi sa labi niya. Iyon bang tipo ng ngisi na para bang may iniisip siyang masamang gawin? I heard na magbubukas ng bagong hospital ang aking ama, hindi ba? Yes, ma'am. Yun din po sa balita para raw po sa stepsister ninyong si Marga. Yun daw po kasing regalo ng ama mo kay Marga at sa asawa nito na si Miguel. Oh, really? How sweet. Opo, marami na nga rin pong mga haka-haka na baka raw ay kunin na ng iyong amang hospital na to mula sa inyo at papalitan ng pangalan para kay Marga. At may naniwala naman na totoo yon. Opo, ma'am. Iyon na pong usap-usapan ng mga staff ng hospital. Sinabi ko po sa iba na hindi yun totoo, ngunit as usual, hindi po sila naniniwala. Nang tatanga? Napailing si Jaja. Para namang hahayaan ko na gawin nga yun ng aking ama. Dadaan muna sila sa bangkay ko bago mangyari yun. Gusto ko pa nga silang mapabagsak. I'd like to be elevated while they remain on the ground. Pero sa panong paraan naman po natin magagawa yun, ma'am? Makahulugan ng umiti si Jaja. Watch me win, Tanya. Alam ko kung ano ang kailangan kong gawin para mapabagsak sila. At walang pakialam si Jaja kung kailangan niya na gumamit ng ibang tao para lang magawa niya yon. Let's get married. Be my fiancé. Walang ano-ano na sinabi ni Jaja kay Seryo. Nagulat na gunat naman. Huh? Hindi ba yun naman ang gusto mo? Let's be fiancé. Tinatanggap ko ang proposal mo. Ano? Gulong-gulong mukha ni Seryo. Bakit biglang nagbago ang isip mo? My proposal was a year ago. At ang alok nga ni Seryo ay 1 taon ang nakalipas at ngayon lang niya binigyan ng kasagutan. Siguro dahil sawa na ako maging single and I want to settle? Bakit ayaw mo ba ako maging fiancé? I would love for you to be my wife soon, but I haven't prepared a ring for this moment. Ayos lang. Hindi ko naman kailangan na magsuot agad ng singsing. Tumango pa si Seryo na hindi pa rin napapawi ang ngiti sa mga labi. Thank you. Tinaasan niya ito ng kilay. For what? For getting engaged to me. Hindi sumagot si Jaja. Makikinabang din naman siya sa pagiging mag-fiancé nila at ang totoo nga niya ay si Jaja ang higit na makikinabang dahil once na connected ng pangalan ni Seryo Gonzalez sa kumpanya niya,
ay dadami ng kanilang investors. Ang ibig sabihin lang nun ay higit ng mas kilala ng mga tao at investors ang kanilang kumpanya at matataasan niya ng kumpanya ng kanyang ama. Oo, iyon ang tanging dahilan niya kung bakit siya pumayag sa alok ni Sergio na magpakasal sa kanya. Gagamitin niya ang pangalan ng binata para malamangan niya ang kanyang ama. Kung pwede nga ay mapabagsak niya rin ang mga ito. Next week, be ready. Sabi ni Jaja para kay Sergio. Para saan? Aattend ako sa wedding anniversary ng father and stepmother ko. At isasama kita. I will introduce you to them. At ang dahil sa sinabi niya ay mas lalong tumingkad ang kislap sa mga mata ni Sergio. Oh, okay, sure. Kuya, guess what? Sobrang masaya si Sergio na ibalita ang nangyari sa kuya niya na hindi na siya kumatok sa pinto ng opisina nito at basta na lang siyang pumasok sa loob. Ni hindi na nga sumagi sa isipan niya na ayaw nga pala ni Alexander ang basta na lang pumasok sa loob ng opisina nito na hindi kumakatok. Oh! Ang inis na boses ni Alexander dahil sa naistorbong pagtatrabaho nito ng maayos. I'm engaged! Anunsyo ni Sergio na hindi na pinapansin ang galit na mukha ng kuya niya. What? Engaged na kami! Ni Jaja! Are you kidding me? Paano nangyari yon? Hindi naman makapaniwala si Alexander at inakala na nagbibiro lamang ngayon si Sergio. Hindi kuya, we're engaged. She said yes to me kanina. Ngunit ang kislap sa mga mata ni Sergio ay para bang sinasabi na totoo nga talaga ang engaged na ito. Ngayon lang nakita ni Alexander ang kislap sa mga matang iyon ni Sergio. You were planning to propose at hindi mo man lang sinabi sa akin? Seryoso na wika ni Alexander. Well, nagulat din nga ako sa nangyari. Bahagyang tumango si Alexander na hindi man sobrang halata at totoo na sobrang masaya para sa kanyang kapatid. Congratulations! So what's your plan? Hindi muna kami magpapakasal. Ha? Bakit? Hindi ba ito naman ang pangarap mo noon? Oh! Pero nag-promise ako sa'yo that I want you to get married first bago ako. At saka, gusto muna namin ni Jaja na mas makilala pang isa't isa. Sabi ni Sergio bago naupo sa visitor's chair na nasa harapan ni Alexander. Paano nga ako ikakasal kung wala naman akong girlfriend at babaeng natipuhang pakasalan? At saka hindi ba matagal naman na kayong magkakilala ni Jaja? Hindi pa ba sapat yun? Kailangan mo nang humanap ng babae, kuya. Baka hindi na kita mahintay at maunahan kitang magpakasal. I don't mind. Pwede mo naman akong unahan na. Kuya, the older one should get married first. At gusto ko pa muna na i-enjoy ang pagiging mag-fiancé namin ni Jaja. I worked hard until I could finally call her mine. At napatango si Alexander sa sinabi ng kapatid niya. Well, tama nga naman. Huwag muna kayo magpadalos-dalos sa desisyon niya na pag-aasawa. Mahirap kumawala pag nakapasok na kayo sa ganong responsibilidad. Hindi laro ang pag-aasawa. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Sergio na engaged na silang dalawa ni Jaja. Parang kailan lang ay pangarap niya lang yon. Parang kailan lang ay nangangarap lang siya na makamit niya ang matamis na oo ni Jaja. Sino ba naman ang mag-aakala na magiging instant engaged na sila ng ganon-ganon lang? Ganon pa man ay masaya pa rin si Sergio. Marami talagang surprises ang mundo. At kahit kailan ay hindi siya binigo ng mga surprises ng mundo. Mabilis na lumipas ang mga araw at mula na nga nang sabihin ni Jaja kay Sergio na engaged na sila ay madalas na bumisita ang binata sa kanya. Lagi siya nitong dinadala ng mga kung ano-ano at sinasanay na lang ni Jaja ang kanyang sarili sa binata. Na ngayon ay fiancé niya na. Total, desisyon naman niya yon kaya kailangan niyang panindigan. Sila palang dalawa ang nakakaalam tungkol sa engagement nila. Well, iyon ang akala ni Jaja. Ang gusto kasi ni Jaja ay biglaan ang pag-announce nila sa kanilang engagement. Ang gusto niya ay i-announce niya iyon sa mismong araw ng anniversary party ng kanyang ama at tita Maricar niya. Unang lumabas ng sasakyan si Sergio. Umikot ito para pagbuksan siya ng pinto. Nilahad nito ang kamay sa kanyang harapan. Nag-angat siya ng tingin sa mukha nito.
ng ilang sandali. Mangiti naman sa mga labi ng binata habang hinihintay nito na tanggapin niya ang kamay nito. Nilagay ni Jaja ang kanyang kamay sa nakalahad na kamay ni Seryo sa kanyang harapan bago siya lumabas. Mas lalo pang dumami ang pag-flash ng camera sa kanila nang sandaling lumabas siya at pulupot ni Seryo ang braso sa bewang niya. Actors pang parents mo? Pasimple na bumulong sa kanya si Seryo. No, attention seeker lang. Then ngumiti siya sa mga camera na nakatutok sa kanila na para bang hindi niya sinisiraan ang pamilya niya. There's a lot more media than I was expecting. Are you okay? Tanong pa ulit ni Seryo. Yes, I'm used to this. Mula ba naman ang maging mag-asawa ang kanyang ama at tita Maricar niya ay halos may camera na ang sumusunod sa kanya. Feeling celebrity din kasi ang pamilya ng kanyang ama. Pati si Jaja na gusto lang noon ng tahimik na buhay ay nadamay. Pero unti-unti na rin naman siyang nasanay sa mga kamera. Ang totoo nga niyan ay gusto niya na ito dahil gustong-gusto niya sa tuwing napipiko ng pamilya ng kanyang ama pag napupunta sa kanyang atensyon ng mga tao. They're attention seekers and she's an attention grabber. Tulad na lamang ngayon. Alam ni Jaja na naiinis na sa kanyang pamilya ng kanyang ama dahil nasa kanila na naman ang atensyon. Lalo na ngayon nakasama niya si Sergio Gonzalez, ang batang Gonzalez na gumagawa ng sariling pangalan. Nag-top-notcher sa medical board exam. May-ari ng malaking ospital at iba pang mga businesses sa iba't ibang panig ng mundo. That came from an old money. May napakaraming awards at kilala na bilang isang mahusay na neurosurgeon sa ang mampanig ng mundo. Mentioning Sergio Gonzalez's name is already a head-turner. Ano pa kaya ngayon na nandito ang presensya nito? Dad, this is Sergio, my longtime boyfriend. And now my fiancé. Iyon ang pagpapakilala ni Jaja kay Sergio sa kanyang ama. Nagmamayabang pa siyang umiti dito. Ang kamay naman ni Sergio ay nasa kanyang bewang pa rin at mga kamera pang nakatutok sa kanila, kaya rinig na rinig ng lahat ang sinabi niya. Naka-broadcast pa yon sa kung saan man. Marami ngang nagulat dahil sa sinabi niya, lalo na ang kanyang ama at ang pamilya nito. Sergio? Sergio Gonzalez? Wika ng kanyang ama. Ngumiti si Sergio at bahagyang yumuko. Yes, sir. Bago nito nilahad ang kamay sa harapan ng kanyang ama. I am happy to finally meet you in person, sir. I've heard a lot of good things about you. Dahil sa sinabi ni Sergio ay napatingin sa kanyang ama na para bang naninigurado ito na tunay nga na mabuti lang ang narinig ni Sergio tungkol dito. I can't believe this. Madalas namin na marinig ang iyong pangalan. You're the talk of the town and the entire country, I suppose. Noon pa man ay gusto ka na naming makita. Seeing you today is really surprising. Sabi naman ng tita Maricar at sobrang peke itong ngumiti. Masaya ako makilala ka at makita ka sa personal, iho. Lalo na sa araw mismo ng aming anniversary party. At syempre, dahil ang akala ng lahat ay sobrang bait ng tita Maricar niya, kaya ito mahal na mahal ng kanyang ama, ay si Jaja lang ang may alam na peke ito. At pakitang tao lamang kabaitan na pinapakita nito ngayon. Ngumiti rin si Sergio kay Maricar. Masaya rin po ako na makita at makilala kayo, ma'am. Madalas din po kayong mabanggit sa akin ng fiancé ko. Gusto pa ni Jaja na umirap at sabihin ng asawa ng kanyang ama na huwag masyadong pakitang tao dahil baka'y masuka na siya sa sobrang plastic nito. Ikaw ang fiancé ng anak ko? Tanong ng kanyang ama. Yes, sir. Proud naman na sumagot si Sergio. I am Sergio Lopez Gonzalez. Kailan pa? We got engaged just few weeks ago, sir. Jaja, bakit hindi mo sinabi sa amin na may karelasyon ka at si Sergio Gonzalez pa? Tanong sa kanya ng kanyang ama. Bakit? Kailan po ba kayo naging interested sa buhay ko, Dad? Iyon ang naging tanong ni Jaja, kaya ay napasinghap sa gulat ang ibang tao. Oh, I'm sorry. I should not ruin this special day for the both of you, right? Nagbabanta na nakatingin sa kanya ang kanyang ama, habang si Jaja naman ay peke ng umiti.
Ramdam pa ni Jaja ang nagtatanong na titig sa kanya ni Seryo na hindi niya na lang din pinagtuunan ng pansin. Buong party ay nasa kanilang atensyon ng mga tao, lalo na ng media. Hindi naman umalis sa tabi niya si Seryo at pinabantayan lang siya. Magalang din kung makipag-usap ang binata sa mga lumalapit sa kanila, lalo na sa mga media na panayang tanong tungkol sa kanilang dalawa. Minsan ay sinusugarcoat na lamang ni Jaja ang sagot niya sa kanila. At halata na ni Jaja ang sobrang inis sa mukha ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang ama. Nasisiyahan siya na makita ang inis sa kanilang mga itsura. Iyon na sigurong pinakamagandang view para sa kanya. Hindi kayo okay ng papa mo and his new family? Kasalukuyang nasa labas sila ng venue. Inaya niya si Seryo na lumabas kanina dahil sa hindi niya na makaya na makipagplastikan sa pamilya ng kanyang ama. Pakiramdam ni Jaja ay masusuka siya. Obviously not. Sagot niya. They all hate me. Hindi pa ba obvious sa pinakita nilang attitude sa akin kanina? Or baka naman just like other people, iniisip mo rin na sobrang mabait sila. They were acting nice. Tapat na sagot ni Seryo. But I overheard them whispering things about you. Yet I refrained from pinpointing them because I didn't want to ruin the night. Mahinang natawa si Jaja. Hindi na bago sa akin yun. I actually like being the center of their attention. Nasa gilid ko lang sila at ako nasa gitna. Isn't that so nice? Gusto kong mainis sila sa akin. I wanted to incite envy in them until it consumes them entirely. And I suppose it was worthwhile bringing you along for that satisfaction. Hindi sinasadya na lumabas yung mga katagang yon sa bibig ni Jaja at huli na mapagtanto niya yon. So, that's why you asked me to come with you. Yes. Nakita mo bang mukha nila kanina? It was so funny to see their faces like that. Gustong gusto ko na makita ulit ang ganong ekspresyon sa mga mukha nila. The defeated expressions of their faces bring me a sense of satisfaction and contentment. I love seeing it with my two eyes. Ang hindi napansin ni Jaja yung panglungkot sa mga mata ni Seryo habang siya'y panayang salita tungkol sa kung gaano ito natutuwa na makita ang ganon ng pamilya nito. Noon pa lang ay alam na agad ni Seryo ang dahilan kung bakit pumayag si Jaja na ma-engage sa kanya. Alam niya na, ngunit hinayaan niya pa rin na mangyari. Mama, Papa, this is Jaja Kim. She's my fiancé. Iyon ang nagmamalaki na pakilala ni Seryo sa kanya sa mga magulang nito. Kasalukuyang nasa bahay siya ng pamilya ni Seryo dahil kanina ay bigla na lamang dumating si Seryo sa office niya para sabihin na umuwi na raw sa Pilipinas sa mga magulang nito dahil may nabasa raw mga ito sa isang article na engaged na si Seryo. At kahit hindi pa siya handa na makaharap si Seryo, ay sumama pa rin siya dito. Kaya ngayon ay hindi ni Jaja maipaliwanag ang kaba na nadarama niya habang kaharap niya ang mga magulang ni Seryo. Nakakakaba ang presensya ng mga ito. Nice meeting you, Iha, sabi ng ina ni Seryo. Maganda ito at hindi halata sa itsura nito na may edad na. Higit sa lahat, napaka-intimidating din ang itsura nito. Nice meeting you too, ma'am, sir. Kinakabahan naman na sagot ni Jaja at saka siya ay bahagyang yumuko. Seryo always told me stories about you. I am glad that I finally got a chance to meet you in person. Masaya rin kaming makilala ka sa wakas, Iha. Madalas kang ipagmayabang sa amin itong anak namin. Wika naman ng ama ni Seryo kaya nagulat siya dahil ang akala ni Jaja ay hindi marunong magtagalog ang mga ito. Wala kasi sa itsura ng mga ito ang dugong Pilipino. Ang ama ni Seryo ay isang half Spanish at half Greek, habang ang ina naman nito ay half Russian at half Korean na tulad ni Jaja. Pasensya ka na, Iha. Nagulat lang talaga kami na malaman na engaged na pala ang bunso namin. Siguro nga'y masyado kami naging abala para hindi namin namalaya na hindi na pala bata ang bunso namin at magsisimula na siya ng pamilya. At bahagya pa itong natawa ngunit ang mga mata nito ay may nakikita siya na guilt. Papa, you're being dramatic. Natatawa pang sabi ni Seryo sa ama. I'm just telling the truth, anak.
I can't believe that our bunso is already engaged. Parang kailan lang noong nakagraduate ka at nagkatrabaho at namahala sa iyong sariling company. Now, magsisimula ka na rin ng sarili mong pamilya. Pero masaya kami para sa inyong dalawa. Right, honey? Hinuhusgahan ng ina ni Sergio ang kanyang buong pagkatao at nang tanungin ito ng asawa ay tsaka lang nito inalis ang tingin sa kanya tumango. Kapag kwan, gumuhit ang matamis na ngiti sa labi nito. He's right. Masaya kami for the both of you. Surprising lang na hindi man lang namin alam na may girlfriend na palang anak namin. But we're very happy na nahanap niya ng babae para sa kanya. Then muli siya nitong tiningnan at pakiramdam ni Jaja ay hindi na siya makahinga dahil sa kaba na nararamdaman niya. I hope you take care of our son, Iha. Of course, Mama. Si Sergio nang sumagot para sa kanya. Hinawakan pa nito ang kanyang kamay at pinakita sa magulang. My fiancé is a doctor. Hindi niyo po kailangan na mag-alala sa akin. She will take good care of me. Pero hindi porket doktora magiging asawa mo ay magiging pabaya ka na rin sa sarili mo. You still have to take care of yourself. Sabi pa ng ina ni Sergio. At hindi pwede na siya lang mag-aalaga sa'yo. You also have to take good care of this precious. Nagtatagal lang ang isang relasyon kung pareho kayong may care para sa isa't isa. I know that, Mama. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po pababayaan na magiging asawa ko at magiging anak namin. Pinapangako ko yan sa inyo. Sa sinabi ni Sergio ay bahagyang napatawa at iling pa si Alexander. Ma, Pa, kilala niyo naman po yung bunso ninyo. He cares for others more than he cares for himself. Kaya makakasiguro kayo na hindi niya pababayaan si Jaja. That's right. Sang-ayon naman ni Sergio. Pinagmamayabang siya ni Sergio sa mga magulang nito at kahit papaano ay naging komportable na rin si Jaja sa mga ito. Kahit kasi mga mayayaman at mukha ring masungit ay mababait ang mga ito. Sa sobrang pagyayabang nga ni Sergio sa kanya ay nahihiya na si Jaja na tumingin sa mga mata ng mga magulang nito. Hindi rin kasi siya sanay na puro papuri ang naririnig niya. Mukha namang sobrang proud din sa kanyang mga magulang ni Sergio sa mga sinasabi ni Sergio patungkol sa kanya ngunit nahihiya pa rin si Jaja. Pero aaminin ni Jaja na natutuwa rin siya sa reaksyon ng mga magulang ni Sergio dahil yun ang unang beses na may mga magulang na naging proud sa kanya. Ni minsan kasi hindi man lang naging proud sa kanya ang kanyang ama. Ihahatid na sana siya ni Sergio pa uwi, ngunit may naiwan ito sa loob kaya sandali itong bumalik sa loob. Lumapit sa kanya ang ubod na seryosong sa Alexander. Kanina pa lang habang nasa hapagkainan sila ay sobra nang kinakabahan si Jaja sa presensya ni Alexander. Hindi kasi tulad ni Sergio ay seryosong klase na tao si Alexander. Hindi ko alam kung ano nga bang tunay na nangyari at bigla kayong na-engage ng kapatid ko. But I'm telling you, Jaja, wala akong pakialam kung mahal na mahal ka man ng kapatid ko. If you hurt him intentionally, I will ruin your life. Nagbabantang sabi nito. Bahagya siyang ngumiti. Don't worry. Hindi ko sasaktan si Sergio. I'm serious about us. I'm glad to hear that. Bahagya rin itong ngumiti. Then welcome to the family of Gonzalez. You can address me less formally this time. I don't mind. Nabanggit din kasi sa kanya ng mga magulang ni Sergio kanina na sobrang overprotective daw si Alexander kay Sergio dahil natakot si Alexander na mawalan ulit ng kapatid. Ang kakambal kasi ni Alexander ay namatay noong 10 taong gulang pa lamang ito dahil sa isang terminal disease. Kaya naintindihan ni Jaja ang pagbabantaan nito sa kanya. Sa totoo nga niya ay nakaramdam din siya ng takot dahil sa ang intensyon niya lang naman kung bakit siya nag-engage kay Sergio ay dahil gusto niya na makapaghiganti sa kanyang ama kaya gagamitin niya ito. Anong pinag-usapan niyo ni Kuya? May sinabi ba siya sa'yo? Tanong sa kanya ni Sergio while driving. Ihahatid siya nito sa kondo niya dahil may shift pa siya mamayang madaling araw. Tulad ni Sergio ay nagtatrabaho rin siya bilang doktor sa sarili niyang hospital habang minamanage niya ang lahat sa tulong na rin ng secretary niya na si Tanya. Wala naman, he welcomed me to the family. Really? Masayang boses ni Sergio. Did he really do that? Tumango naman si Jaja na nagtataka pa sa naging reaksyon ni Sergio.
Yes. Why? Nothing. I was just surprised. I'm glad that my family likes you. Once you're no longer busy, we'll prepare an engagement party para makilala ka rin ng pamilya ng aking mga magulang. Gusto kitang ipakilala sa kanila. At ng araw ding iyon ay masaya rin si Jaja dahil natanggap siya ng pamilya ni Seryo nang walang problema. Akala pa ni Jaja ay mahihirapan siya sa magulang ni Seryo, pero nagkamali siya dahil sobrang mabait pang mga ito sa kanya. Mula nga nung pinakilala siya ni Seryo sa mga ito ay madalas na rin kung mag-message at tawag ang mga ito sa kanya para kamustahin siya at ang relasyon nila ni Seryo. Panay pang ang tanong ng mga ito kung kailan nila balak ni Seryo na tumira sa isang bahay. Ngunit ang ideya na pagtira sa iisang bubong ay hindi pa sumasagi sa isip ni Jaja. Tapat niyang inamin sa mga magulang ni Seryo ang tungkol doon at naiintindihan naman ito nila. Maaari naman daw silang tumira sa iisang bahay pagkasal na silang dalawa. Kabababa lang ni Seryo sa kanyang sasakyan na makita niya si Jaja na pumasok sa isang loob ng isang kulay itim na sasakyan at may kasama itong isang lalaki na siyang nagbukas at sara ng pinto. Nagtaka naman si Seryo sa kanyang nakita at may kung anong nararamdaman si dibdib niya. Binalingan niya si Tanya na noon ay nakatayo sa may hagdan at nasa kanyang mga mata. Sir Seryo, wika nito nang lumapit siya sa harapan ng dalaga. Tanya, saan pupunta ang mom mo? Napuno ng pag-aalangan ang mukha ni Tanya. May importante lang pong pupuntahan si Miss Kim. Maaari ko bang malaman kung saan? Pero, please. Nung una ay nag-aalangan pa si Tanya na sabihin sa kanyang totoo. Ngunit ng kalaunan ay sinabi rin ito. Hindi alam ni Seryo kung ano nagtulak sa kanya para sundan ang mga ito, gayong alam niya naman na sa huli ay siya lang din itong masasaktan. Gusto niya pa rin silang sundan. Nang marating niya ang restaurant na tinutukoy ni Tanya, ay agad siyang naghanap ng bakanting table at doon siya naupo. Mabilis niya rin na nahanap kung nasaan ang kinauupuan ni Jaja at ng lalaki na kasama nito. Dahil sa bukod sa kaunti lang ang tao sa restaurant, ay hindi rin sila mahirap hanapin dahil makaagaw atensyon ng dalawa. They're both good looking, lalo na si Jaja. Pinagmasdan ni Seryo ang babaeng mahal niya na makipag-usap at tawanan sa isang lalaki na mukhang sobrang ka-close ni Jaja. Na mga sandaling yon ay sapat na para sa kanya na makita na tumatawa ang babaeng mahal niya. Dahil ni minsan ay hindi niya ito nakitang ngumiti sa tuwing magkasama sila. Her smile is so beautiful. Jaja looked so beautiful. He would never get tired of watching her smile, even from a distance. It's the first time he witnessed her truly happy. Though it's heartening to see her joy, Seryo can't quite pinpoint why a pain lingers in his chest. Ano bang meron sa lalaki na yon para napangiti nito ng gano'n ang babaeng mahal niya? Gusto niyang malaman. Baka sagaling nagawa niya na rin kung anong ginagawa nito para mapasaya si Jaja. Ganun pa man kahit gusto niya nalapitan sila. Kahit gusto niya na ipakilala siya ni Jaja bilang fiancé nito, ay hindi siya gumawa ng kilos. Hindi siya lumapit sa kanila. Ayaw niya rin kasi na magalit sa kanya si Jaja. He wants Jaja to introduce him to that asshole. Seryo wants to put his arm around her waist to let everyone know in this room that Jaja is only his. He wants to be the reason for that smile, that laugh. But that will only happen in his dreams. Pinili niya na pagmasdan sila ngunit hanggang kailan niya ba matitiis ang pakiramdam na ito? Hanggang kailan niya ba kaya na kimkimin na lang sa kanyang sarili ang panibugo? What the hell is wrong with you? Inis na tanong ni Jaja kay Seryo. Kanina'y bigla na lamang nitong hinawakan ng kamay niya at hinila siya papunta kung saan. Naiinis siya sa kung paano ito umakto sa kanya. Ni hindi man lang nito binate si Jonghan. Bitawan mo nga ako, Seryo. Ano bang problema mo? Bakit bigla mo na lang akong hinihila and you're acting like this right now? How can you act so sweet with other men when you can't even look directly into your own fiancé's eyes? Natigilan siya sa biglang sinabi nito. It was the first time that Seryo raised his voice at her. Ano? I saw you. I saw you with him earlier. At alam niya na kaagad kung sinong tinutukoy nito. Si Jonghan.
Si Jonghan lang naman ang kasama niya mula kanina. Jonghan and I are just friends. Friends? He asked sarcastically. Yes, kaibigan ko si Jonghan. What's wrong with that? Why are you acting like going out with a friend is a sin? Do friends always act like that? Mababang boses nito at ang mga mata nito ay puno ng emosyon. Huh? Masyado ka malapit sa kanya. You were so happy while talking to him. Na mas mukha pa kayong mag-fiancé pag magkasama kayo kaysa sa atin. The way you looked at him. You never looked at me like that before, Jaja. Ni minsan hindi ko nakita ang mga kislap sa mga mata mo sa tuwing magkasama tayo. I am your fiancé. But I can't feel it. Kung magiging magkaibigan na lang din tayo. Nagsiselos ka ba? Yes. Mahina siyang natawa sa sinabi nito. Do you really want me to tell you if you really have the right to get jealous? Alam ko na alam mo kung ano nga bang tunay kong dahilan at bakit ako pumayag na ma-engage sa'yo. I know you're smart. I know, Jaja. Pinutol nitong sasabihin niya. And I'm sorry. Pasensya na kung nagselos ako. Kahit na alam ko na wala naman akong karapatan para maramdaman yan. I'm sorry. Iniwan niya si Seryo doon na mag-isa. At mula nga ng araw na yon, wala na itong kahit anong naging paramdam sa kanya. Walang tawag o text mula sa kanya. Hindi rin alam ni Jaja kung bakit ba hinihintay niya pa ito. Hindi ba dumating si Seryo? Tanong niya ito kay Tanya, nakakapasok lang sa loob ng opisina niya. Hindi po, ma'am. May usapan po ba kayo na pupunta siya ngayon? Huminga ng malalim si Jaja at umiling. Wala. Pero wala pa siyang pinadala na kung ano mula pa nung isang araw, like flowers or chocolates? Wala rin po. Marahan na tumango si Jaja at naiinis siya sa kanyang sarili dahil hinihintay at umaasa siya sa binata. May naging pagtatalo po ba kayo ni Sir Seryo, ma'am? Wala. Sagot niya. May hindi lang siya maintindihan. Kaya po pala hindi muna siya pumunta ngayon. Pero ma'am, kailangan niyo pong i-remind si Sir para sa meeting with investors sa susunod na araw. Gustong-gusto po siyang makausap ng mga investors. Tumango naman si Jaja. Oo nga pala. May meeting sa susunod na araw at kailangan na dumalo ni Seryo. Pero paano ito a-attend kung ganito na hindi pa sila magkapati? Ayaw naman ni Jaja na siyang tumawag o mag-text kay Seryo dahil baka masyadong lumaki ang ulo nito at isipin na tama lang kung pag-isipan man siya nito ng kung ano. Miss Kim, sigurado ka ba talaga na fiancé mo si Seryo Gonzalez? Hindi mo ba kami niloloko? Tanong ng isang investor habang nasa conference room sila. Ilang beses na rin ang mga ito na umasa na makakausap nila si Seryo Gonzalez. Ilang beses din kasi siya na nangako sa mga ito. Pero dahil sa laging busy si Seryo sa mga meetings nito at madalas ay nasa Spain pa ito, ay hindi nila ito nakakausap. Maliban sa alam ng mga investors na laging pumupunta si Seryo sa ospital niya at fiancé niya ito dahil yun ang sinasabi niya sa kanila kaya sila nag-invest sa kumpanya niya. Pasimple siyang tumingin sa gawin ni Tanya. Hindi niya alam kung anong isasagot dito. Si Tanya ay nagtatanong din ng mga mata at may pag-aalangan ng itsura. Miss Kim, kailan ba talaga namin makakausap ang fiancé mo? Sabi naman ng isa pang investor na halata rin ang iritasyon sa mukha. Aba, ilang linggo na kami naghihintay sa kanya. Alam ko na alam mo na kaya lang kami nag-invest sa kumpanya mong to sa kaalamang isa si Seryo Gonzalez sa mga namamahala dito. Dahil lang sabi mo ay engaged na kayo sa isa't isa. Naniniwala kami sa'yo dahil anak ka ni Rowan Kim. Kilala ko ang ama mo. Pero sa mga nangyayari ngayon, mukhang hindi naman totoo na fiancé mo nga talagang binatang si Seryo. Bakit parang niloloko mo lang kami? Baka naman ginagamit mo lang talaga ang kanyang pangalan. Talaga bang may share si Seryo Gonzalez sa ospital na to? Ilang percent bang share niya?
Talaga bang fiancé mo siya at magiging co-owner ng ospital na ito? Tanong pa ng isa. Miss Kim, no offense intended. But my investment decision is just primarily influenced by Mr. Gonzalez. If it weren't for his involvement, I might consider exploring other promising companies na kumikita ng mas malaki kaysa dito sa kumpanya mo. Pero dahil alam namin na magaling na tao si Sergio Gonzalez, nag-invest kami dito. Ani ng isa pa. Kumalma lang po kayong lahat, sabi ni Jaja sa kalmado na boses. Kahit ang totoo, ay gulong-gulo na rin siya sa kung paano niya ba maipapaliwanag ang lahat sa mga ito. Ano bang dapat niyang sabihin ngayon? Na nag-away silang dalawa ni Sergio dahil sa nagselos ito at hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nag-uusap? Ano na lang ang sasabihin sa kanya ng mga investors na ito? Baka isipin pa nilang lahat na napaka-unprofessional nila pareho ni Sergio para madamay ang kumpanya at meeting nila sa away nilang dalawa. Right now, my fiancé is just very busy with his work. Alam niyo naman po na hindi lang basta sa kumpanya ang buong focus niya dahil na rin isa siyang neurosurgeon. Biglaan po kasi naging pagpunta niya sa Spain dahil nagkaroon ng problema sa isa pang kumpanya niya doon. At may special patient siya na may malubhang sakit na nakadetain sa Spain kaya mas kailangan niya yon na unahin. May sumagot na isa sa mga investors na halata ng inis sa boses. Alam naman namin na kumikita kahit papaanong kumpanya mo. Pero ilang linggo na kami naghihintay sa kanya. Pag hindi pa rin nagpakita sa amin ang fiancé mo, wala kaming choice kundi i-withdraw ang investment namin. Hindi na nito natapos ang sasabihin dahil sa sunod-sunod na may kumatok sa pinto. Lumapit doon si Tanya at binuksan ang bahagyang pinto. Magmula kung nasaan si Jaja ay nakita niya agad kung sino ang nasa labas. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nakaramdam siya ng magkahalong saya at pakiramdam na hindi niya maipaliwanag na kung ano. Tamang-tama lang ang dating nito. And she's happy. Good afternoon, I'm sorry I'm late. Sabi ni Sergio bago tumingin sa kanya ng ilang segundo. Naupo na ito sa isang silya na hindi na ulit siya tinapunan ng tingin. Habang si Jaja ay nakaawang lamang ang labi while looking at him. Nice to meet you all. Pasensya na talaga kung pinaghintay ko kayo na matagal. The turbulence threw a wrench kaya hindi ka agad nakalapag ang eroplano sa exact time na ina-expect ko. Parang mga hantik ang mga investors na lumapit kay Sergio. The investors shook hands with Sergio. At sobrang babait pa makipag-usap ang mga ito kay Sergio na para bang kanina hindi nila inisip na mag-withdraw. Kung gano'n ay nanggaling ka pa sa biyahe, Mr. Gonzalez? Yes, I had a distinctive case in Spain, requiring me to conduct a specialized operation. May inasikaso rin akong business roon. At dahil nangako ako sa fiancé ko that I will be present during today's meeting, ay sinubukan ko na bumalik agad sa bansa sa mas lalong madaling panahon. Sa pagbanggit ni Sergio sa katagang fiancé ay tumingin ito sa kanya at ilang segundo na nagtagpo ang mga mata nila. At lahat ng mga investors ay pinuri si Sergio dahil sa effort nito na makaabot sa meeting. Maging si Jaja ay nakaramdam din ng saya sa puso niya dahil talagang nag-effort si Sergio na umuwi agad ng bansa para sa meeting na ito. Gayong kung gugustuhin ito, ay maaari siya nitong pabayaan dahil hindi naman na nito problema ang mga problema niya. Ngumiti naman si Sergio. Thank you. So how's business? Wala naman sigurong mga naging problema dahil sa mga absence ko, hindi ba? I hope hindi naman nahirapan ang fiancé ko. Magaling mamahala ang fiancé mo, Mr. Gonzalez. Walang kahit anong naging problema. Puri pa ng isang investor. Pero kanina ay itong pasimuno sa pagplano na mag-withdraw sa kumpanya niya. Bahagya namang tumango si Sergio. Mabuti naman kung ganon. Natapos ang meeting na masayang mga investors. Para bang abot tayo nga ng mga ngisi nila. Naiwan pa sila ni Sergio sa loob dahil ang iba ay nakalabas na. Ang akala pa ni Jaja ay may sasabihin nito sa kanya, ngunit hindi man lang siya nito tiningnan. Basta na lamang tumayo at lumabas na rin ng conference room habang halos malaglag naman ang panga ni Jaja dahil yun ang unang beses na inignore talaga siya nito. Kaya mabilis niya na hinagilip ang mga papeles at sinundan niya si Sergio habang naglalakad at minasahe pang balikat. Sergio, why are you late?
Napahinto sa paglalakad si Seryo at hinarap siya nito. His eyes were void of emotions. Galing pa akong Spain. I'm sorry. Pinaikot niya ang mga mata niya. I thought they would really withdraw all their investments. I'm sorry about what happened. Huwag kang mag-alala. I will make sure na hindi na nila magagawa yon. I will talk to them to ensure na mananatili sila sa kumpanya na to. Napakong atensyon niya sa mga mata ni Seryo. Mukhang pagod na pagod ito at walang tulog dahil mas dark ang circles nito ngayon. Ngayon niya lang din napansin na maputla ito. Ang mga labi nito ay nagbabalat na para bang hindi ito umiinom ng tubig. Magulo pa ang mga buhok nito. He don't look okay today. What's wrong with you? Hindi mapigilan niyang tanong. Nothing. Ayos lang ako. Uwi na lang muna ako. Are you not feeling well? No, I'm fine. Magpahinga ka muna sa office ko. Hindi na sa bahay na lang, ayokong abalahin ka. Hindi mo ako naaabala. Walang pag-aalangan niyang sinabi. But, inis siyang nagbuntong hininga bago hinawakan ng kamay nito at hinilan niya ito papunta sa kanyang opisina na malapit na mula sa kanilang kinatatayuan kanina. Magpahinga ka dyan. Walang mag-iistorbo sa'yo. Sabi niya nung nasa may mahabang couch na sila. May pag-aalangan pa rin sa mga mata ni Seryo. Are you sure it's gonna be okay? Yes, I'm sure. Magpahinga ka na. Okay, thank you. Hinubad na ni Seryo ang suot na coat. Niluwagan ang suot na necktie bago ito naupo at minasahe pa rin ang balikat. Habang pumunta naman si Jaja sa likuran nito at siya nang nagmasahe sa balikat nito, kaya nagtataka na lumingon sa kanya si Seryo. What are you doing? You look exhausted. I will give you a massage so you can relax a bit. Inalis naman niya ang kamay niya. No need, itutulog ka na lang to. At sa halip na sundin ang sinabi nito at mainis ay muli niyang hinawakan ito sa balikat. Isipin mo na lang na ito ang way ko para magpasalamat sa iyo sa ginawa mo kanina. Thank you. Hinayaan na lang ni Seryo na masayin siya nito. Pareho silang tahimik at pakiramdam naman ni Jaja ay may kung anong mabigat sa hangin sa pagitan nilang dalawa. Bahagya na rin na nawala ang pagka-stiff ni Seryo ngunit nanatili itong tahimik. Hindi siya sanay. Kadalasan kasi ay sobrang ingay lang ni Seryo. At hindi na nga siya nakapagtiis. Binabaan niya na ang kanyang pride at siya na ang unang nagsalita. I'm sorry about everything that I've said, Seryo. At malamig itong sumagot. It's okay. Naiintindihan ko naman. Don't think about it too much. Pero, hayaan mo na yun. It's my fault din naman. So I should be the one to say sorry. May mga nasabi ako sa'yo na alam ko na hindi mo nagustuhan. I'm sorry about it. Jonghan and I are just friends, I swear. Walang kahit na anong namamagitan sa aming dalawa. Hindi rin alam ni Jaja kung bakit niya ba sinasabi ito. Hindi naman hiningi ni Seryo ang paliwanag niya, ngunit gusto niya lang talaga na malaman ito ang totoo. Naging magkaibigan lang kami nung pumunta ako sa Korea. He's a doctor too. At isa rin siyang investor sa kumpanyang to. Aside from that, nothing more. We're just friends. Besides, Jonghan is already married to Jake. Hindi na sumagot si Seryo kaya ang akala ni Jaja ay galit pa rin ito. Ang hindi niya alam ay parang gusto na ni Seryo na magtatatalon sa tuwa dahil sa wakas ay nagpaliwanag din si Jaja sa kanya ng mahinahon. At ito na ang unang nag-sorry. Sa puntong yon, feeling ni Seryo ay malapit na silang dalawa. Hindi nagtagal ay nakatulog na rin si Seryo dahil sa labis na pagod at puyat. Mabuti na lang ay may oras pa ito para makapagpahinga matapos ang mahabang oras na wala itong tulog at pahinga. Nasa likuran pa rin siya nito habang si Seryo ay nakasandal ang ulo sa sandalan ng couch. Habang mahimbing na natutulog si Seryo, ay tinitigan niya ito ng mabuti. Mas lalo niyang napansin ang dark circles nito na mas dark pa kaysa mga nauna. Ilang oras na natulog si Seryo at sa isang oras na yon ay hindi rin siya lumabas ng office niya. Ewan niya rin ba, pero mas gusto ni Jaja na pagmasdan na matulog si Seryo at masiguro na komportable ito.
At nang magising nga si Seryo kanina ay agad niya itong inasikaso. Nagpo-order din kasi siya kanina kay Tanya ng makakain dahil alam niya na hindi pa kumakain si Seryo. Ramdam naman ni Jaja na nagtataka itong tingin sa kanya na hinahanda niya ang pagkain sa round table na nasa harapan nito. O kumain ka muna. Alam kong hindi ka pa kumakain. Kanina ko pa pina-order kay Tanya ang mga pagkain at medyo mainit pa naman. Pero kung gusto mo ay mas mainit, may microwave kami rito. Nag-angat siya ng tingin. Nagtagpo ang mga mata nila. Gusto mo bang i-microwave ko to para sa'yo? Umiling naman si Seryo. No. But why are you being nice to me, Jaja? Tanong bigla sa kanya ni Seryo kaya natigilan siya sa ginagawa. Well, gusto ko lang. Bakit pa? Huwag kang masyadong maging mabait sa akin. Baka masanay ako. Bakit? Hindi ka ba pwedeng masanay sa kabaitan ko? We're getting married. Dapat masanay ka na. Hindi sumagot si Seryo. Sa halip ay iniwas ito ang tingin at huminga ng malalim. Hindi naman maipaliwanag ni Jaja kung bakit ganun na lamang ang lungkot sa mga mata nito. May gusto itong sabihin ngunit hindi nito matuloy. Seryo? Seryo? Hindi maintindihan ni Alexander ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Pakiramdam nito ay may hindi magandang nangyari. Kaya naman ay hinanap ng mga mata niya kung saan ang kapatid niya. Ngunit hindi niya ito mahanap sa bahay nito. Nasa garage naman ang sasakyan ni Seryo at walang nawawala kaya sigurado siya na nasa bahay nito ito ngayon pero nakapatay naman ang mga ilaw. Seryo, nasan ka? Seryo! Umakyat si Alexander sa hagdan habang patuloy niyang tinatawag ang pangalan ng kanyang kapatid. Sa second floor ay bukas ang ibang ilaw kaya medyo maliwanag. Hinahanap ni Alexander ang kapatid hanggang sa napahinto siya sa tapat ng isang pinto na bahagyang nakabukas. Mas lalong nakaramdam ng pag-aalala si Alexander at tinulak niya pabukas ang pinto. Madilim dahil nakapatay ang lahat ng ilaw. Kinapa niya pa ang switch ng ilaw at binuksan ito. At nang sandaling lumiwanag ang buong silid, ay nakita niya ang kanyang kapatid. Nasa gilid ito ng kama. Nakaupo sa sahig at ang dalawang kamay nito ay nakatakip sa tenga. Kitang-kita ni Alexander kung paano ito manginig. Seryo? Halos nilipad ni Alexander ang pagitan nilang dalawa at nilapitan niya ang kanyang kapatid. Niyakap niya ito ng mahigpit at si Seryo ay kumakapit sa kanya ng sobrang mahigpit. Panay pa rin ang panginginig ng katawan nito. Kuya, what the hell? Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkakaganito? Alalang-alala ang boses ni Alexander. I'm sorry, kuya. Paulit-ulit na humingi ng tawad sa kanya si Seryo. At hindi alam ni Alexander kung anong hiningi nito ng tawad sa kanya. Wala siyang ideya. Sorry saan? Ano bang ginawa mo? Ano bang nangyari at nagkakaganito ka? I couldn't save him, kuya. Sino? Ang bata. Hindi naman siya nagawang iligtas, kuya. Kinuha ko ng lahat pero hindi pa rin siya nakaligtas. I'm so sorry. Umiiyak si Seryo. Ang boses nito ay puno ng sakit at pagsisisi. Hindi man alam ni Alexander kung sino ang bata na tinutukoy nito ay niyakap niya pa rin ng mahigpit ang kanyang kapatid. At paulit-ulit niyang sinasabi dito na wala itong kasalanan sa nangyari. Hanggang sa kumalma na nga si Seryo sa mga bisig niya. Hindi na rin muna tinanong ni Alexander kung ano bang nangyayari at kung sino ang bata na sinasabi ni Seryo. Dahil baka ma-trigger ulit ito at magkaroon na naman ng panic attack. Nakaupo na ngayon sa couch si Seryo. Bahagyan na itong kalmado matapos mapainom ni Alexander ng gamot ang kapatid. Ni hindi man lang alam ni Alexander na may gamot na pala na ininom ang kapatid niya. Wala man lang siyang ideya sa mga nangyayari dito. Kuya, do you know what's worse about being a doctor? Tanong ni Seryo sa mahinang boses. Bumaling kay Alexander ang puno ng lungkot ng mga mata nito. It is when you have the capability, but still you can't save your patient. May chance naman dapat eh. Alam ko na may chance pa. Bago sumailalim sa surgery ang bata,
Nangako pa siya sa akin na makakaya niya, na makakaligtas siya mula sa surgery. Pumatak ang luha sa mga mata nito. But then, we couldn't save him. Ginawa kong lahat para maligtas siya pero walang nangyari. Lumapit si Alexander sa kapatid at pinakalma muli ito. Hindi mo kasalanan ang nangyari sa kanya, Seryo. Marahil ay ikaw nga ang doktor na nag-opera sa kanya. Pero hindi mo naman magagawang pigilan ang kung ano na talagang nakatadhana sa kanya. You did your best to save him. And it was enough. Hindi mo kailangan na baguhin ang nakatadhana sa kanya na mangyari. But he was just 10, Kuya. Napakarami niya pang pangarap. Napakarami niya pang pwedeng gawin sa mundo. Seryo was full of regrets. 2 years ago, may naging pasyente siya na isang bata na mayroong tumor sa utak. Naging malapit sa kanya ang batang yon. Sinabi ng bata sa kanyang lahat ng mga pangarap nito at lahat ng gusto nitong gawin kung gumaling na ito mula sa sakit. Buong buo ang tiwala ng bata na gagaling ito mula sa sakit na iyon. Hanggang sa mas lalong lumala ang kalagayan ng bata at sa pangalawang operasyon ay kinailangan na naman itong sumailalim. Bago sumailalim ang bata sa operasyon, ay humiling pa sa kanya ang batang yon na gagawin ni Seryo ang lahat para gumaling ito at makaligtas. Nangako si Seryo sa bata. Nangako siya na gagaling pa ito. Pero hindi niya iyon natupad. Nagkaroon ng bleeding habang isinasagawa ang operation at hindi yung kinaya ng bata hanggang sa tuluyan na nga itong binawian ng buhay. At ang nangyari na yon ay sinisisi ni Seryo sa kanyang sarili. Hindi niya nagawa ng maayos ang trabaho niya. Kahit na ginawa niya naman ang lahat para makaligtas pang bata ay wala nang nangyari. Hindi niya ito nailigtas. Hindi niya natupad ang pangako niya rito. Nagagaling pa ito. At mula ng araw na yon, ay wala ng araw na hindi sinisisi ni Seryo ang kanyang sarili. Araw-araw ay hindi siya pinapatulog ng konsensya niya. Araw-araw niya itong naiisip. Nang dahil sa kanya ay namatay ang kawawang bata. It was his destiny to die early. At alam ko na hindi nagalit sa iyo ang batang yon dahil sa ginawa mo naman ang lahat para iligtas siya. Iyon ang paulit-ulit na sinabi sa kanya ng kuya niya. Ngunit hindi niya ito pinakinggan. Patuloy niya pa rin na iniisip na siya ang may kasalanan kung bakit namatay ang bata. Dahil hindi niya ito nailigtas. Hindi ko na itutuloy ang pagpapakasal namin ni Jaja. Biglang sabi ni Seryo kaya nagulat si Alexander. What? Ano bang sinasabi mo? Anong nangyari? Paano? Halos mabaliw si Seryo kay Jaja. Tapos ito pa ngayon ang unang magpapasya na hindi na nito itutuloy ang pagpapakasal. Napagtanto kong masyado kong pinagpipilitan ang sarili ko sa kanya. I am aware of the reason why she wanted to be my fiancé. Una pa lang ay alam ko na kung anong dahilan niya. Pero pinagpipilitan ko pa rin ang sarili ko sa kanya. I want her to love me. So that I don't realize that I'm making a fool of myself. And I can feel myself getting worse, Kuya. Minsan ay hindi ko na magawa na makontrol ang mga iniisip ko. The regret and guilt is consuming me. Hindi ko na alam kung ano bang nangyayari sa akin. I felt like everyone was laughing at me. They were all mad at me because I failed to save the kid's life. Let's bring you to a mental facility. Doon ay tiyak ako na bababantayan ka nila. Suggestion ni Alexander na sobrang nag-aalala at nalulungkot para sa kapatid. Napuno naman ng lungkot ang mga mata ni Seryo. Iniisip mo rin ba na isa akong baliw, Kuya? No, it's not like that. Gusto ko lang na matulungan ka nila. Ayoko nakikita kang ganito. Witnessing your anguish over something for which you bear no blame is truly heartbreaking for me. Kaya pumayag ka nang dalhin kita sa mental facility. Alam kong mas matutulungan ka nila roon. Tumango si Seryo bilang pagpayag. But first, please promise me that you won't disclose my situation to anyone.
Ayoko na naaapektuhan ng kumpanya ko maging ang kumpanya ni Jaja kapag nalaman ng mga tao at ng mga investors ang nangyari sa akin. Okay, I promise. Ilang araw na hinintay ni Jaja na bumisita sa office niya ang fiancé niya at sobrang excited siya na makita ulit ito dahil wala na itong naging paramdam sa kanya sa nagdaang araw. Ngunit ang excitement niya sa muling pagbisita nito sa kanya ay nawala nung sandaling sabihin nito na gusto na nitong tapusin ang pagiging mag-fiancé nilang dalawa at ang plano nilang pasal ay hindi na matutuloy pa. Huh? I want to end it. Ang pagpapanggap natin. Malamig na sagot ni Seryo. Alam ko naman na hindi mo talaga ako mahal. Na napipilitan ka lang na ma-engage sa akin dahil gusto mo na malamangan ang kumpanya ng iyong ama. Nalaman ko yun ang gabi na pinakilala mo ako sa kanila. Hindi naman agad nakasagot si Jaja at nakatitig lamang siya kay Seryo. Bagaman ay malamig ang boses nito, ang mga mata naman nito ay may kakaibang mga emosyon na sinasabi. Ngunit hindi niya iyon maipaliwanag. I didn't get tired of loving you, Jaja. Kahit kailan, ay hindi naman ako mapapagod na mahalin ka. Maybe, I get tired of fooling myself and making myself believe that one day, matututunan mo rin ako mahalin. I realized that the more I tried to win your heart, nadudurog ko na rin palang puso ko. So I want to end everything. Gusto kong tapusin ang pagiging tanga ko sa'yo. Don't worry. Hindi ko aalisin ang anumang share at investment ko sa hospital ninyo. You can continue using my name para hindi umalis sa mga investors. I don't mind. Now you're free again. You can be better together with the one you truly love. And I will be just right here for you. I will be happy with all your life's decisions. Alam ni Jaja na may mali sa huli nilang pagkikita ni Seryo. Oo nga at nasaktan siya sa naging pasya nito dahil kung kailan handa na siyang maging honest sa nararamdaman niya, ay saka naman ito sumuko sa kanya, ngunit mas nangingibabaw sa kanyang isipin na may mali talaga kay Seryo noong araw na iyon. Ang mga mata nito ay sinasabi kung ano ang totoo sa kanya. At ang pangamba niya na may mali talaga ay mas lalo pang lumala nang sundan niya ang kuya ni Seryo na si Alexander at dinala siya ng pagsunod niya sa isang mental health facility. At mas lumala pa ang kabog ng dibdib niya nang makita niya kung sino ang dinalaw ni Alexander dito. Si Seryo. Si Seryo na magulo ang buhok at para bang ilang araw na walang tulog na maayos. Ngunit bakit nasa mental facility si Seryo? Anong nangyari dito? Natatakot at nag-aalala si Jaja, ngunit hindi niya agad nilapitan ng dalawa. Ilang oras siyang naghintay sa waiting area hanggang sa muli niya nakita si Alexander na marahil ay galing na sa silid ni Seryo. Jaja, what are you doing here? Gulat na tanong sa kanya ni Alexander nang makita siya nito. Ang itsura nito ngayon ay para bang nakakita ito ng multo. What's wrong with Seryo, Alexander? Bakit kailangan siyang dalhin dito sa mental health facility? Ano nangyari sa kanya? Nag-aalala pa na tanong ni Jaja. Puno ng pag-aalangan ng itsura ni Alexander at wala pa nga sanang balak na sabihin sa kanya ang tunay na dahilan kung bakit nasa mental health facility si Seryo. Ngunit nakiusap siya dito at sa huli ay sinabi rin ni Alexander kung ano nga ba ang tunay na dahilan. Ang mga narinig ay mas lalong nagpagulat kay Jaja dahil ang lahat ng yon ay hindi niya inaasahan. Mula nung mamatay ang isa niyang pasyente dahil hindi niya kinayang operation 2 taon ang nakaraan, it has been like that. Ang sabi sa akin ay paulit-ulit niyang napapanaginipan ng bata at sa panaginip niya yon ay umiiyak ito. At sinisisi niya ang kanyang sarili sa nangyari hanggang sa kailangan na namin siyang dalhin dito. Kung gano'n ay 2 taon na palang may pinagdadaanan si Seryo, pero hindi man lang nila ito napansin agad dahil kilala si Seryo na masayahin. Maging si Alexander na sarili nitong kuya ay hindi rin pala napansin agad iyon. Hindi lubos maisip ni Jaja kung ano ang sakit ang pinagdaanan ni Seryo dahil sinisisi nito ang kanyang sarili sa pagkawala ng isang bata na hindi naman ito hawak ang buhay at kapalaran.
Hindi niya ma-imagine kung anong hirap ang mga hinarap ni Seryo. Dagdagan pa ng lahat ng mga ginawa niya at pagiging masama niyang ugali dito noon. Anong ginagawa mo dito, Jaja? Hindi sumagot si Jaja at basta niya na lang itong mahigpit na niyakap. Tila nabigla pa si Seryo sa ginawa niya at hindi agad ito nakagalaw. Leave, Jaja. Hindi ko kailangan ng awa mo. Malamig na sabi sa kanya ni Seryo. Puno ng sakit ang mga mata niya at nadudurog siya na makita yon. I'm not leaving. Matagas namang sumagot si Jaja. Umalis ka na, Jaja. Tinapos ko ng lahat sa atin. Ano pa bang kailangan mo sa akin? Kailangan mo pa bang gamitin ulit ang presensya ko at hindi na lang ang pangalan ko para malamangan mo ang kumpanya ng iyong ama? Pakinggan mo muna ako. Nang makita ni Seryo ang takot sa kanyang mga mata ay umiling ito at kalmado na boses ay nagsalita ulit. I'm tired, Jaja. Wala akong ganang makinig. I love you. At sa wakas ay nasabi niya rin ang katagang yon, kaya ay natigilan si Seryo. What? Naguguluhan ang itsura nito at hindi makapaniwala. I love you so much, Seryo. Umiling si Seryo. I don't believe you. Patawarin mo ako sa lahat ng mga nagawa at nasabi ko sa iyo noon. I'm sorry that I tried to use you para lang makaganti ako sa ama ko na nag-abandona sa akin noon para sa bago niyang pamilya. Alam ko na hindi sapat na dahilan ng sakit na naranasan ko noon para gamitin ka sa paghihigante sa kanila. I'm sorry that I've been very heartless when it comes to you. Patawarin mo ako sa lahat ng mga nagawa kong mali sa'yo noon. I made you feel worthless and unloved. I'm sorry for everything. I'm very sorry, Seryo. Pero maniwala ka, nagsasabi ako ng totoo ngayon. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Seryo. Halos hindi makagalaw si Seryo at hindi pa rin ito makapaniwala. Kaya nilapitan niya. Tumingkayad siya at pinagdikit niya ang kanilang mga labi. Hindi tumugon si Seryo sa halik niya, ngunit hinayaan siya nito hanggang sa muli niyang paghiwalayan ang kanilang mga labi. Hayaan mo na tulungan kita, Seryo. Ibinoon ni Jaja sa limot ang sumpa niya na maghiganti siya sa kanyang ama dahil sa lahat ng ginawa nito sa kanya. Wala rin siyang pakialam kung magsialisan man ang mga investors nila. Ang mahalaga sa kanya ay matulungan niya si Seryo na gumaling kaagad. Hindi siya umalis sa tabi nito at inaalagaan niya lang ito. Kahit pinagtutulakan siya ni Seryo palayo, ay hindi siya umalis sa tabi nito. Sa mga pagkakataon na yon, ay hindi niya na ulit pinaramdam kay Seryo na hindi ito mahalaga sa kanya. Hindi niya ito iniwan na mag-isa. Nanatili siya sa tabi nito. Hanggang sa unti-unti nang lumambot ulit sa kanya si Seryo at hinayaan siya na tulungan ito. I know I've been mean to you. Alam ko na ikaw ang sinisi ko sa pagkawala ng anak namin ni Regina. Ang totoo niyan, ginawa ko lang yun dahil wala akong ibang masisi dahil hindi ko matanggap ang totoo na wala nang nag-iisang anak ko. Hindi ko alam na sa ginagawa kong yun ay nasisira ko na rin ang buhay mo. Seryoso na sabi ng ama ng bata na namatay sa operasyon, si Luciano, habang magkaharap sila ngayon. Kahapon lang ay tumawag sa kanyang asawa nito na si Regina dahil gusto raw na makipag-usap sa kanya ni Luciano. Kahapon pa hinahanda ni Seryo ang sarili niya para sa paghaharap nito. Patawarin mo ako. Alam ko na wala kang kasalanan sa nangyari sa anak ko. Walang may gusto sa nangyari sa kanya. Patawarin mo ako kung sa'yo ko man binuntong ang lahat ng sisi. Hindi naman inaasahan ni Seryo na marinig yon mula kay Luciano. Kaya dahil sa gulat ay hindi niya na nagawa na makasagot agad. Nanatiling gulat ang kanyang itsura habang nakatingin kay Luciano. 2 taon ang lumipas. Unti-unti ko na rin natatanggap ang totoo na wala ng anak ko. Namalaya na siya mula sa sakit niya at masaya na siya kung nasan man siya ngayon. Pinalaya ko na rin ang sarili ko sa sakit. Kaya sana'y mapalaya mo na rin ang sarili mo dahil wala kang kasalanan sa nangyari. Kaya huwag mong sisisihin ang sarili mo.
Hindi mo kasalanan na maagang nawala ang anak ko. Ginawa mo naman ang lahat sa abot ng iyong makakaya pero nanalo pa rin ang sakit niya. Kung meron mang dapat sisihin sa pagkawala niya, yun ay ang sakit niya. Wala ka naging kasalanan. At maraming salamat dahil hanggang sa huli ay ginawa mo ang lahat para maligtas siya. Si Regina at Jaja na nanoon ay pareho nakikinig mula sa hindi kalayuan kung saan sila nakaupo ay pareho na napangiti ng dahil doon. Tumayo pa si Regina para yakapin si Jaja at ganoon din ang ginawa ni Jaja. Bumuhos ang luha sa mga mata ni Sergio dahil sa sinabi ni Luciano sa kanya at paulit-ulit siyang nagpapasalamat dahil sa sinabi nito at pagpapatawad nito sa kanya. Masaya rin na binalita ni Sergio ang lahat kay Jaja. At sa wakas, matapos ang mahabang panahon na pagsisisi ni Sergio, ay natutunan rin ito na palayain ang sarili mula sa kasalanan na hindi naman ito ginawa. Natanggap na nito kung ano ang tunay na nangyari. He forgave himself and freed himself from guilt. Si Jaja naman ay hindi na tinuloy ang paghihigante sa kanyang ama. Mas pinili niya na lang na mag-focus sa kanila ni Sergio, sa magiging pamilya nila at sa pagpapatakbo niya ng kumpanya nila. Mahal na mahal kita, Jaja. Thank you for coming into my life. Mahal na mahal din kita, Sergio. I have loved you all my life. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!